Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon, guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell, guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay at shoutout kay Cheska Managaysay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Anong tinatawa-tawa mo? Kakaibang sabi nito. Natatawa ako sa kainosentehan mo. Mahina hong sinabi ni Aaron, ang buhay ng bawat isa ay hindi katumbas ng buhay, ngunit gusto mo pa ring sumakay sa aking ulo. Buhay ko, paano magiging ikaw? Pero nag-iisa ka, iba ka, pero maganda ang asawa mo. Huwag mo nang isipin iyon. Kung wala ka man lang kakayahan, gaano kadelikado at kaawa-awa ang iyong asawa, ang magandang manugang na babae ay dapat nasa lupain ng pamilya ng demonyo. Sa lupain ng dyablo, matagal na nating hindi nakikita ang pinakamataas na kagandahan. Higit pa, paano mauunawaan ng mga taong ito ang apat na salita ng kawalang katauhan at awa sa halimuyak at jade? Tot. Ipinagmamalaki niya na gusto niyang ganap na sugpuin si Han Sunny mula sa kanyang momentum. Ngumiti si Han Sunny. Noong mga taong iyon, ginamit si Han Nayan bilang banta sa bilangguan sa dagat ng pamilya Nangang. Iba ba ang kabilang partido sa pagsisikap na ganap na sugpuin ang sarili sa mga negosasyon? Pero ano ang naging resulta? Tsaka, ibang-iba ang sitwasyon ngayon sa araw na iyon. Mukhang tanga ka talaga. Pagkatapos ay tumanggo si Aaron sa masamang mata ko, at ang masamang mata ko ay biglang kumagat sa meat film. Ano? Ikaw, nababaliw ka na ba? Halatang gulat na gulat ang halimaw. Mayroong 10,000 posibilidad sa kanyang isipan, ngunit talagang walang ganoong posibilidad. Napagpasyahan niya na ang Aaron ay hindi sinasadyang mamatay. Napagpasyahan din niya na ang Aaron ay may asawa at anak na babae na aalagaan, at hindi siya ng ahas na manggulo. Sa makatuwid, sa negosasyong ito, naisip niya na pagkatapos niyang i-sell ang Aaron, ganap niyang binaligtad ang sitwasyon ng isa't isa at nakakuha ng mataas na kamay sa makatuwid. Ang pinakamasamang resulta ng negosasyong ito ay nawala niya ang lahat ng kanyang mga pakinabang at gumawa ng isang masinsinan at pantay na palitan, kasama si Aaron, ipinagpalit ang kanyang buhay para sa kanyang buhay. Pero bago iyon, syempre, gusto niyang manalo sa abot ng kanyang makakaya. Pero ang hindi niya pinangarap ay wala man lang siyang process of bargaining, kaya diretso siyang nagsalita. Bumagsak ang negosasyon. This guy wanted to exchange his life for his own life. Shit, anong wild mo? 37 o 21, ang berdeng anino ay direktang sumugod upang pigilan ang katakawan ng kasamaan, ngunit halos kasabay nito, siya ay magsisimula na, ngunit biglang natagpuan ang isang madilim na anino na dumaan sa kanyang harapan. Pagkatapos ay lumingon siya, nawala na ang gintong binhi sa kanyang kamay. Huwag mong hintayin na ilabas niya ang berdeng daloy, ngayon na. Sa gulat niya ay narinig na lang niyang sumigaw ng malakas ang maitim na figure pagka-stabilize niya. Siya ay tumingin sa likod blanco at tumingin sa masamang mata ko na may katakutan. Ibinuka niya ang kanyang bibig at napakagat sa huling protection na lamad ng karne ng buong meatball. Hindi, bang, pumasok ang ngipin at nabasag ang lamad. Sa isang sandali, ang bola ng karne ay ganap na nakagat, at ang dugo ay direktang bumubulusok na parang tinunaw na slurry. Ang berdeng anino ay nagsimulang maging walang laman at matibay, at ang buong dingding ng karne ay nagsimulang manginig at kumonekta sa lupa. Sa loob ng hadlang, dumaloy ang berdeng daloy, ngunit walang batas. Kasabay nito, nagsimula silang mabalisa, tulad ng pinakulo ang tubig, at tila nag-spray anumang oras. Ako ay walang kamatayan, ako ay walang kamatayan. Ang berdeng anino ay umindayog, hinayla ng ligaw, kasama ang masakit na pag-ungol nito, sisibog na dito. Tumayo si Aaron at tumingin sa masamang mata ko, dagandong. Boom! Biglang tumunog ang napakalaking pagsabog.
Sumabog ang berdeng tubig at sumabog ang meatwall. Ang mga malalaking halimaw na kasing laki ng Yuming City ay sumasabog din, ngunit ang higit pa, sa pagsabog na ito, biglang tumunog ang isang halimaw at isang tao ang nakatanim upang mabilis na lumikas, ng isang tao at isang hayop ang lumipad sa himpapawid at tumingin sa ibaba, may pagsabog na party sa ibaba. Iyan ang kakayahang magalit. Isang malaking grupo ng mga halimaw ang nagsimulang malantan na parang ay nasaraan ng loob na bola. Ang di mabilang na berdeng likido na may halong kakaibang likido ay dahan-daang umaagos mula sa mga pumutok na bitak. Ang isang mata ay puno ng pagnanasa, at iba pa malaking pagkain ay natural na napakamapang-akit sa bawat selula ng kanyang katawan, na ginagawa ang laway sa pagitan ng kanyang malaking bibig ang distansya. Ang hindi mabilang na berdeng mga mata ay nagsimulang patuloy na nanginginig, malinaw. Ang amoy ng dugo at ang napakalaking ingay ng pagsabog ay umaakit sa hindi mabilang na berdeng mga lobo sa paligid, at walang gaanong oras para sa masamang mata ko na kumain. Ngunit sa oras na ito, mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Ang masamang mata ko ay sumulyap upang humingi ng payo kay Aaron, ngunit nakita niya si Aaron na nakasakay sa kanyang likod na nakalaylay ang mga paa. Ang kanyang mga paa ay nakaunat ng tuwid, na kung saan ay hindi isang normal na estado ng pagsakay. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang mga mata. Sa oras na ito, si Aaron, na nakasakay sa kanya, ay mahigpit na nakaupo sa kanyang likod habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa paligid. Parang hindi man lang siya kumurap. Umuungol, na may mahinang dagandong. Ang masamang mata ko ay tila tinatawag na Aaron, ngunit sa oras na ito, si Aaron ay nakatayo roon ng hindi gumagalaw, at ang Buddha ay walang narinig. Kung hindi niya ibinuka ng bahagya ang kanyang bibig at namumungay ang kanyang mga mata, natatakot ako na hindi masyadong sabihin na siya ay isang patay na tao. Ang pagtingin sa isang grupo ng mga lobo sa mata ay palapit ng palapit, at pagkatapos ay tumitingin sa napakalaking pagkain, ito ay apurahan para sa katakawan ng kasamaan. Ang pagkain ay nangangahulugan ng labis sa katakawan ng kasamaan. Umuungol. Gayunpaman, ayaw pa rin niyang umungol. Hawak ang Aaron, tumalikod siya at sumugod patungo sa malayong kalangitan, na wala sa walang hangganang gabi. At sa ilang dulo ng gabi, sa Black Mountain Ash Forest, mayroong higit sa 100 ng mga tolda na nakakalat sa lupaing ito. Nahahati sila sa ilang mga tambak. Ang bawat tumpok ay binubuo ng mga 10 tolda, na nakakalat sa lahat ng dako. Mayroong mas malalaking tolda at mas maraming lugar sa gitna ng mga tolda, na bumubuo ng takbo ng mga bituin at buwan. Sa harap ng tent ng Central Tent, may ilang fire racks, kung saan may mga nakaitim na hayop at ilang bagay tulad ng mga tao. Kung may dumaan dito, makikita niya na bagamat ang maitim na hayop ay nasubok at nagbago, ang berdeng mga mata nito ay lubos na nagpaliwanag ng pagkakakilanlan nito. Ang halimaw ng tao sa fire rack sa tapat nito ay may malaking hiyubog ng katawan. May mga malabong kulubot sa balat sa mga hindi napaso na bahagi, at ang kulay ay bahagyang pula. Ang dugong demonyo ang madalas nakasama ng lobo na nakasabit sa mata. Sino ang mag-aakala na ang mga bagay na ito sa lupain ng Diablo ay halos nakakatakot sa maraming tao, at lahat ay umiiwas sa kanila, ngunit narito, ito ay isang ganap na subversibong pampublikong katulusan. Hindi lang sila ganoong uri ng mabangis na hayop, kundi nagiging pagkain din ng ibang tao. Sa loob ng tent, medyo maliwanag ang mga ilaw. Sa oras na ito, tahimik na tumunog ang ilang tagay. Sa anino nito, makikita natin ang 4 o 5 tao na halos 2 metro ang taas, ngunit may kakaibang hugis na nagtutulak ng mga tasa at nagpapalit ng lampara sa bahay. Sa oras na ito, nagmamadaling pumunta ang isang lalaking nakamaskara, mahinang umubo sa labas ng account at tahimik na naghintay. Hindi nagtagal, ibinaba ng mga tao sa silid ang kanilang mga baso ng alak at malamig na sumangot. Sa sumunod na segundo, nagmamadaling pumasok ang lalaki sa tent. Sa tent, ang mababang mesa ay hindi puno, ngunit isang palayok ng alak at isang malaking piraso ng karne. Nang pumasok ang lalaki, ibinaba ng mga tao sa silid ang kanilang mga baso ng alak at itinoon ang kanilang mga mata sa kanya. Ang grupong ito ng tigre sa likod at baywang ng buhay, ngunit ang likod ng tigre at baywang ng tigre ay hindi isang panguri, ngunit totoo. Para silang tigre, may buhok pa, kasing kapal ng oso ang baywang, ang kanilang mga hitsura ay lubhang mabangis, at ang kanilang mga mata ay mga mata ng tao,
ngunit sila ay higit na katulad ng mga mata ng ilang uri ng hayop. Anong problema? Mahinang tanong ng lalaking nakatayo sa gitna, na may tatlong makukulay na paalang na linya sa kanyang mukha at may masamang ilaw sa kanyang mga mata. Sabihin mo sa ambasador, may mali. Nagkatinginan sila, tumingin sa lalaki, at naghintay sa susunod na pangungusap. Yuming City. Wala na, ano. Nang marinig ito, ang ilang mga tao, na kalmado, ay tumingin sa parehong oras. Yuming City ang pinakamalaking lungsod sa malapit. Bakit ito nawala? Oo, ang lungsod ng Yuming ay itinayo sa loob ng halos 1,000 taon. Paano ito tatayo sa loob ng maraming taon? Nagkatinginan ang isang grupo ng mga lalaki. Sa oras na ito, tumayo ang nangungunang lalaki, nakasimangot at nagtanong, well, paano ang lupang bug? Sa pagkawasak ng Yuming City, magkasama. Magkasama, sit-sit. Nang marinig niya ang sagot na ito, kahit ang pinakakalmadong punong lalaki ay hindi napigil ang huminga ng aircon. Alam niya ang husay ng surot sa lupa. Ang lalaking iyon ay hindi lamang nakahihigit sa lakas, ngunit tuso din. Mahirap patayin ang taong ito, kahit na gusto niyang makipagtawaran sa kanyang mga kamay. Ito ay hindi lamang ang kanyang pangunawa, kundi pati na rin ang katayuan ng Yuming City sa loob ng libu-libong taon, ngunit sa oras na ito, ang balita na ito ay pinatay ay biglang dumating. Paanong hindi ito magdulot ng sensasyon? Alam mo ba kung sino ang may gawa nito? Storytelling channel sa YouTube. Napatingin ang ilang tao sa figurang may berdeng dugo, nanginginig ang hugis at maputlang mukha. Nakita na ni Pi Yuan ang 11 matatanda. Nang makita ng lalaki ang unang lalaki, mabilis siyang yumuko, tiniis ang matinding sakit at magalang na sinabi. Tumango ang unang lalaki at itinaas ang kamay, anong problema? Sino ang pumatay sa surot sa lupa? Sabihin sa 11 matatanda na bago magdilim ngayon, isang pangkat ng mga mangangalakal na Terran ang dumating sa lungsod. Noong una, ang lungsod ng Yuming ay palaging nakagawian na makipagkalakalan sa mga Terran, na wala. Ngunit ang aksidente ay sa pagkakataong ito, ang mga tao sa Yuming nakipagsagupaan ang lungsod sa mga Terran. May isang binata sa Terran na napakalakas. Ang Palaka at Pagong ay sunod-sunod na nagsalubong sa kanyang mga makamandag na kamay. Upang ipaghiganti ang kanyang kamay, hiniling siya ng hari ng Yuming na ayusin ang mga account, ngunit hindi niya alam. Natalo siya ng lalaki at binigay, buti na lang at nang umatake sa lalaki, matapos masira ang pekeng katawan ng hari ng Yuming, alam kong masama ang sitwasyon, kaya nagmadali akong lumabas doon, oras, kung hindi. Tumango ang unang lalaki at kumunat ang noo, mga negosyante. Ang ilan sa kanila na kilala namin ay palaging nakikipag-ugnayan sa Yuming City. Sila ang pamilyang Su sa disyerto, ngunit ang binata. Nakilala sa unang pagkakataon. Su family, binata. Lalong naguluhan ang unang lalaki. Sa partikular, maaaring patayin ng isang binata ang haring Yuming na siyang maton, iyon ay, ang uod sa kanyang bibig, seryoso. Mabilis na sinabi ng lalaki, ang aking mga nasasakupan ay hinding-hindi maglalakas loob na dayin ang 11 matatanda. Brother 11, ang hari ng Yuming ay pabiro na tinatawag na earthworm, ngunit ang tunay na lakas nito ay hindi masyado. Dagdag pa, ang matanda ay matanda na at tuso. Nakakamangha talaga na isang binata lang ang makakaharap sa kanya. Itong Terran ba talaga ang lupain ng mga crouching tigers, hidden dragons? Nakakagulat talaga na ang isang binata ay dapat magkaroon ng ganoong kasanayan. In the future, gusto ng Demon Clan na bumalik sa mundo. Tila magdadagdag ito ng panibagong pagtutol, sunod-sunod na sabi ng ilang tao sa malapit. Nagtaas ng kamay ang leading man at sinenyasan silang huwag pag-usapan ang ganitong bagay para madagdagan ang ambisyon ng iba at masira ang kanilang prestihiyo. Tumingin siya sa mga taong nakaluhod sa lupa at sinabing, alam mo ba ito? Ang hari ng Yuming ay pinatay, at ang gintong binhi ay nagbago ng kanyang may-ari. Ang ninuno at ang gintong binhi ay may parehong ugat at pinagmulan, kaya't dapat niyang malaman ito sa unang pagkakataon, nagmamadaling sabi ng lalaki. Tumango ang unang lalaki, ngunit siya ay pabaya. Sinulyapan niya ang mga kapatid na nasa tabi niya at sinabi, ngayong alam na natin iyon, malalaman natin na sa loob ng ilang araw, magpapadala ang ating mga ninuno ng isang tao upang magtanong, at agad na ipaalam sa 27 departamento.
Magkakaroon tayo ng malawak na eyeliner at masusing imbestigahan ang mga gawain ng Ming at Ming City, lalo na ang pagkakakilanlan ng binata at ang kanyang posisyon sa kasalukuyan. Naiintindihan mo ba? Pagkaalis ng karamihan ay lumingon ang unang lalaki sa isang tiyak na direksyon at sumimangot sandali. Tila nabigla ito at napaisip. Terren, binata, sino ka? Sino? Ay sagrado. Sa gabi sa labas, dumaan ang streamer, ngunit ito ay napakadilim at ganap na nakatago sa dilim. Kaya't kahit na mayroong ilang mabangis na hayop at mailap na ibon sa ilang, hindi nila napansin ang pagdaan nito, direksyon ay patungo sa isang mababang bundok sa di kalayuan, ang bundok ay napakatahimik, paminsan-minsan lamang ay nakarinig ng ilang sigaw sa kanilang mga mata. Boom, at huminto ang hayop, may bahagyang tunog sa kalapit na mga bundok at mga bato, at Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!